Muli po pagbati ng isang magandang hapon sa lahat, mga kapatid, may mga bisita, maging ang tumutunghay sa amin sa Facebook. Tama na po, magandang hapon na, hindi na magandang umaga like last week. So pagpasensya niyo po. So tunay nga, napakabuti ng Diyos na nandito tayo ngayong hapon. Kahit meron na tayong narinig na mensahe kaninang umaga, ay tunay na malaking pagpapala ang mensahe na nagmumula sa ating Diyos. At kanina nga, kay Donald Trump pa rin. Okay, huwag kayong magsasawa. Simula kahapon, ginamit na siyang halimbawa ng ating kapatid, ni Brother Ferdy, doon sa kanyang prayer meeting message. Kanina, si Deacon June, siyang ginamit. Gagamitin ko pa rin. Pero promise next week, hindi na. Okay, Lord willing. So, patungkol nga kay Donald Trump, alam natin na siya na ang nanalo doon sa nakaraang halalan nung Martes, kung di ako nagkakamali. At gaya ng nabanggit kanina, siya, gaya ng maraming presidente, pag sila ay na-elect na, bagamat hindi pa siya in power, ay isa sa mga main message nila ay ang patungkol sa unity o pagkakaisa. At alam natin na maganda talaga ang may pagkakaisa. But alam natin din ang background ni Donald Trump nung siya ay naging presidente. He is characterized sa may matalas na dila o matalas na pananalita. At in fact, nabasa ko nga lang na sabi nga niya, ang kanyang slogan ay MAGA or MAGA, Make America Great Again. But alam natin, if that needs to be happen, it will always come with a cost. But nga, yung pagkakaisa ay napakahalaga. Nakakalungkot lang, nabasa ko rin dun sa elected governor ng California, napakayaman na state sa US, si Gavin Newsom, na isang Democrat, ang sabi niya, I will assure you na I will make California Trump-proof. So doon pa lang, wala na, the vision of unity ay hindi mangyayari. At ito ay stark contrast nung sinabi rin ng aking isa sa mga hinahanga kong quote ko lang, may clear, sabi niya, if we ever forget that we are one nation under God, then we will be a nation gone under. At tunay nga, maganda ang ginawa ni Reagan. Kinausap niya, he was able to navigate both Republican si Reagan, and the Democrats. Kaya ang US ay talagang umusad nung panahon na yon. Pero pagkatapos nga, ay kita pa rin natin ang pagkakahati-hati. Tunay nga na napakailap ang pinag-uusapan ay ang pagkakaisa o tinatawag nating unity ng mga mamamayan. Bakit? Dahil sa dami ng mga tao na iba-iba ang background, iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang mga ugali, ay tila milagro ang kinakailangan para ang makamit ang tunay na pagkakaisa. Yan din ang makikita natin sa kasaysayan sa Biblia, sa mahabang kwento, kasaysayan ng redemptive plan ng ating Diyos, ay makikita natin kung paano nagkahati-hati o hindi united ang kanyang mga piniling Israelita at maraming naging kalaban. At alam natin na malinaw na ang dahilan nito ay ang pagiging makasalanan ng tao, na siyang nagiging sanhi ng kanyang pagiging makasarili, iniisip ang kanyang ikabubuti, lalong-lalo na ang pagmamataas na nagiging sanhi ng alitan maging sa iglesia man. Yan ang malinaw pinamamanhikan ni Apostol Pablo doon sa sinimulan nating basahin na Kabanata 12, Nakita natin na sinimulan niya doon, simula doon sa verse 3, na pinamanhikan niya yung patungkol sa pagpapakumbaba or hindi pagmamataas, at ngayon makikita natin ang patungkol sa pagkakaisa. Sabi niya nga doon ay huwag maging mapagtaas at idinugtong o inuugnay niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa miyembro ng iglesia bilang kabahagi ng isang katawan. Nabanggit ko rin nung kabilang linggo na itong sharing ito, maiksing sharing ito ay aking itinalaga in the light ng ating pagdiriwang ng ating ika-43 anibersaryo ng ating iglesia.
At kung nakita natin, lalo sa mga matanda na rito, maraming pinagdaanan ng iglesia, hindi may kakayala na maaaring nangyayari ang pagmamataas. Katulad ng ibang iglesia sa ating ding iglesia. At mayroong mga nangyayaring hidwaan o pagkakahati-hati. At sana nga yan ay mapaalanan tayo sa mensahe ni Apostol Pablo. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Roma. Muli, babasahin po natin ang Kabanata 12, pero sisimulan na po natin ngayon, simula sa talata 3 hanggang talata 5 lamang. Romans 12 verses 3 to 5. Ito pong sinasabi, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip ng kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Ito ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Nabanggit ko last week na sa pinakita ni Pablo sa bukana nitong verse 3 ay pinakikita niya ang kanyang apostolic authority sa postura ng kababaan. Sinimulan niya ito ng pagbanggit na siya ay meron lamang otoridad, siya ay nahirang lamang dahil sa biyaya ng Diyos. At sa pagbanggit at paggamit niyang iyon, ay hinihimok niya ang lahat na iwasan ang pagmamataas, bagkus maging patas at pantay-pantay sa kapwa-miyembro ng iglesia. At alam natin ang dahilan nito, ano ang premise ito? Ito ay ang dahil sa banta ng hindi pagkakaisa-isa doon sa Iglesia ng Roma. Banggit ko na ang Iglesia ng Roma, karamihan mga miyembro noon ay mga hentil. At nag-take off actually si Pablo dito doon sa chapter 11 kung saan tinuro niya doon na kayong mga hentil na sila nagdodomina in numbers in the Church of Rome ay idinugtong lamang sila. They were just grafted in the Church of Christ. So akala nila mas sila na yung pinapaboran, pero syempre ang mga Jewish Christian, hindi sila papatalo. Kami yung nauna eh. So makikita natin na nabubuo yung hidwaan. At dito nga nagta-take off si Apostol Pablo. Mahalaga sa kanya na maiwasan ang banta ng pagkahati-hati, bunga ng pagmamataas ng bawat panig. Kaya minabuti niya na doon sa panawagang ito na huwag kayong magmataas, ay paliwanagin pa niya o mas palinawin niya ang panawagang ito sa pamamagitan ng pagdugtong ng mga talatang binasa natin. At yan ay patungkol na paghahalintulad ng mga kapatiran sa iglesia sa katawan ng isang tao. At ito ang mensahe. Actually, simple lang itong mensahe na ibibigay ko sa inyo ngayong hapon. At ito ang pamagat. Ang pinagbuklod na magkakaibang miyembro ay naglilingkod bilang isang katawan. Uulitin ko, ang pinagbuklod o tinipon na magkakaibang miyembro ay naglilingkod bilang isang katawan. Ito nga malinaw na mensahe ni Apostol Pablo doon sa binasa nating mga talata. Natunghayan natin doon sa unang mensahe last week na sinabi ko ang kababaang loob na bunga ng sukat ng pananampalataya ay dapat nangingibabaw sa bawat kaanib ng iglesia. Malinaw ang katuruan na ang kaisipan ng tao, ang siyang unang hinuhubog ng Diyos. Di ba nag-take off nga doon sa verse 2, pero hindi sila directly related. Pero nakita natin, nung sinabi ni Apostol Pablo doon sa verse 3, ay 4 times siyang ginamit ang salitang patungkol sa isip. So it underscores the value, ang isipan ng isang mananampalataya ay nahuhubog dapat ng tinuturo ng Panginoong Hesukristo. At bunga nga nun, ng pagpapakasakop na yon, ng pagpapahubog ng isipan na yon, ay nagpapakababa ang isang niligtas ng Diyos ayon sa itinalagang sukat ng pananampalataya.
Ito ang dapat isipin ng bawat isa. At dito nga sa Kabanatang 12, dahil nga, gaya na binanggit ko kanina, para maging mas malinaw sa mga nakakarinig, ay kailangang dugtungan pa ni Apostol Pablo ang paghalintulad sa bawat miyembro ng iglesia sa katawan ng tao. In short, nabanggit ko rin, your imperatives should be an indication of your indicative. Kung ikaw ay isang Kristiyano, nakikita dapat sa iyan sa iyong pamumuhay. At kung titingnan natin, kung nabasa natin ang unang Korinto, ito ay mas ipanaliwanag ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto, Kabanata 12, 1 Corinthians chapter 12, verses 12 and following, kung saan malinaw dinetalya ni Apostol Pablo ang bawat bahagi ng katawan at ang kahalagahan ng bawat gamit o tungkulin ng bawat isa, ay ganoon din naman sa iglesia ang bawat miyembro. Iyon ay dahil sa gitna ng mga namumuong division ng mga kapatiran doon sa Korinto. At nung makita ngayon ni Apostol Pablo, alam natin, mas nauna niyang sinulat yung letter to the Corinthians, now, he doesn't want the same thing na mangyayari doon sa mga taga-Roma. At yun nga ang malinaw na ang isang mapagkumbabang miyembro ng iglesia ay kabahagi ng isang katawan ni Kristo. At dyan ay marami tayong pwedeng halawin na katotohanan, ngunit ngayon ay dalawa lang ang aking ibibigay sa inyo. Una, magkakaiba, ngunit iisa. Ulitin ko, magkakaiba, ngunit iisa. At ang pangalawa, pinagbuklod upang maglingkod. Pinagbuklod upang maglingkod. Magkakaiba, ngunit iisa. Ano bang tawag ito sa figure of speech? Oxymoron. Tama ba ako? Yeah, I think it's an oxymoron. So, kontra yung yung salita. So, magkakaiba ngunit iisa. Pansinin natin na ginamit ni Pablo ang katawan ng tao bilang paglalarawan ng miyembro. Bakit kaya katawan ng tao? Maaari naman siyang pwedeng gamitin. Kung titingnan natin, ang isang malimit ang ginagamit ay ang building. Di ba? Yung edifice. Malimit na rin ginagamit yan sa kanyang and alam natin, sa kanyang mga sulat, pag sinabing building, maraming component. At pwede rin namang puno. Yun ay isang buhay na bagay. Ngunit siningle out niya ang katawan ng isang tao. Bakit? Ito ay dahil ang katawan ng tao ay may tinatawag na organic unity o natural na pagkakaisa. Ito ang sinabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa kanyang komentaryo. Pag sinabing organic unity, it should flow naturally to every part of the body or from every believer in a church. Natural na dapat yun, hindi na idinidikta na magkakaisa kayo o naiisa kayo at hindi magkakahiwalay. At hindi ito katulad ng mga tinipon lamang na miyembro. Gaya nga sinabi ko, ay ito, pag sinabing organic, isa na kaagad. Okay? Bagamat totoo naman, ang mga miyembro ng iglesia ay nagtitipon. Totoo yan, like what we're having right now. Nagtitipon tayo upang mabuo ang isang katawan. Ngunit tayo ay dapat na natural na gumagana bilang isang buong katawan na kaagad. Tandaan natin, tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang imahe. Malinaw yan sa Genesis 1:26-27. Yan ang dahilan kung bakit malamang na ginamit ni Apostol Pablo ang katawan ng tao. At yan din naman, so makikita natin, pag sinabi organic unity, hindi mo pa basta-basta pwedeng paghiwalayin. Iisa sila kahit magkakaiba. At yan ay, ang best example niyan ay ang Trinidad. Di ba? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang Ama nagplano, ang Anak ang nagpatupad, at ang Diyos Espiritu Santo ang gumagawa sa bawat mananampalataya. Yun ang the best example ng unity. Imagine kung sila ay naglaban. Hindi natin mauunawaan ng ganap ang Diyos. Yan ang napakahalaga upang ang katawan ay magawa ang kanyang nakatalagang gawain o mandato. Para sa iglesia, ang bawat isa ay may tungkulin na dapat gampanan upang makasulong sa pagpapakalad ng Ebanghelyo. Karamihan sa atin dito ay may sasakyan, kotse, motor. No? Dati may motor ako, binenta ko na, kaya sasakyan na lang.
But doon ako natutong mag-maintain ng sasakyan. And through the process, nakita ko, merong mga bagay, like mga tornilyo, na pwede mong hindi na ikabit. Yan, pag sa kotse o sasakyan, syempre, hindi pwedeng walang makina, hindi ka talaga andar, hindi pwedeng walang gulong. May mga essentials yan. So, pero pag meron kang tornilyo, halimbawa doon sa side mirror mo, o doon sa isang whatever doon, na minor lang, magagawa pa rin ang sasakyan ng kanyang normal na function. Ma-andar siya, madadala ang sakay nito sa destinasyon. Pero pag sa katawan ng tao, tanggalin mo, halimbawa ang kuko o isang balahibo, hugutin mo, dadaing ang buong katawan. Yan ang pagkakaiba ng katawan ng tao sa isang inassemble lamang na bagay. Yun ang sinasabi ni Dr. Lloyd Jones kung bakit may organic unity o natural na pagkakaisa ang mga tao. Ang bawat miyembro ng iglesia. Ang bawat kawani ng iglesia ay napakahalaga para sa kalusugan. Yun, sinabi nga, napakahalaga para sa kabuuan nito gaya ng katawan ng tao. Hindi ito katulad ng ibang bagay na kahit mawala o may mangyari sa isang parte o piyesa ay hindi mababago ang kanyang paggalaw o paggamit. Ngunit sa katawan ng tao, malinaw ang epekto. Pag isa man lamang miyembro ng iglesia ay merong problema. Damayan ang buong iglesia. Ang magandang bagay tungkol sa katawan ay meron kang pagkakaiba-iba sa pagkakaisa. O isang pagkakaisa na ipinahayag sa isang pagkakaiba. Nakakalito, no? Para mas madali sabihin ko sa English. Okay? Ito rin, mula kay Dr. Lloyd Jones. Ang ganda nung sinabi niya, the great thing about the body is that you have a variety in unity or a unity expressed in variety. Di ba? Napakaganda talaga, may variety, pero in a unity, and you are united, but there is variety. Tunay nga na sa mayamang karunungan ng Diyos ay niloob niya nang bigyan ng variety o pagkakaiba-iba ang lahat ng kanyang nilikha. Simula pa sa creation. Di ba nakita natin, malinaw sa atin ang creation account in Genesis. He formed the earth, the seas, the land, the trees, everything. The animals up to the humans. And imagine na lang sa halaman. Kahit isang species ng halaman, may bulaklak. Sa bulaklak pa, iba-iba pa ang kulay. So you see, you enjoy the variety na ibinigay ng Diyos. At ito ay ganoon din naman sa iglesia hanggang sa mga kaloob at tungkulin ng bawat miyembro ng iglesia ay may variety o pagkakaiba-iba. At sa gitna ng mga pagkakaiba-ibang ito ay merong isang mahalagang relasyon na isang buhay na ugnayan sa pagitan ng mga bahagi na nagmula sa pag-ibig ni Kristo na siyang ulo ng katawan. Yan ang malinaw sinabi ni Apostol Pablo rin sa Efeso 4, talata 15 hanggang 16. Ephesians 4:15-6, na dahil sa pag-ibig ng Diyos ay nagkakaroon ng mabuting relasyon ang bawat miyembro ng iglesia. So anong sinasabi dito? Ang pagkakaiba-iba ay nagpapasigla sa miyembro dahil sa pakikiisa sa lahat ng mga kaloob ng banal na Espiritu na bigay ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Mahaba, ha? I try to dissect this, but pag dinisect ko ito, mawawala yung buong thought. Uulitin ko lamang, ang pagkakaiba-iba ay nagpapasigla sa miyembro dahil sa pakikiisa sa lahat ng mga kaloob ng banal na Espiritu na bigay ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Yan ang malinaw din. Binanggit ko nga kanina, doon sa 1 Corinthians chapter 12, doon sa verses 4-7. This diversity was made beautiful because of what the Lord endowed through the gifts na sa pamamagitan ng banal na Espiritu para sa bawat miyembro ng iglesia. Ito sinabi ni Kent Hughes, isang theologian at professor ng Westminster Theological Seminary. Sabi nga niya, diversity enriches each member. In English ko na lang para mas madaling sabihin. Diversity enriches each member
because they have communion in all the gifts of the Holy Spirit, which God has dispensed according to His own will. So yun. Ano? Maganda talaga pag may variety ang pagkakaiba-iba sa lahat ng bagay. Nabanggit ko na yan kanina. Sa pagkain natin, di ba? Ito, narinig natin maraming beses kay Pastor Noel. Ang malaking diferensya o pagkakaiba natin sa mga wild animals, like lions, tigers, whatever, gagawin lang nila, maninila sila, or they will just hunt the prey, kahit usa, warthog, or whatever, yung kaya nilang patayin at kakainin nila. Pero tayo mga tao, there's so much variety. No? Sa pagkain na lang, adobo, sinigang, lechon, and everything. Nakita ba natin kung nagkapare-pareho ang mga kaloob at tungkulin sa iglesia, kung ano maaring idulot nito? Maaring boredom, magsasawa ka, di ba? Kung sa itsura na lang natin, imagine, isa mukha na natin. Lalo na siguro kung mukha ko, ayawan niya siguro. Ano? So, ganan kabuti ang Diyos sa kanyang karunungan na He made life diverse in all creations and also the gifts and even the duties doon sa iglesia ay magkakaiba. Pero sa variety na yan, iisa. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. At sa pagkakaiba-ibang yan, ay naiiwasan din dapat ang alitan o yung pagkokompetisyon, paglalaban. Kasi meron kang tungkulin kung tungkulin mo magpahayag ng salita, imagine kung lahat tayo preachers. Wala na makikinig. Di ba? Imagine kung lahat ay tahugos sa plato, wala na magluluto. At kung lahat ay magluluto, baka wala na kumain. Di ba? So, napakadunong ng Diyos na ginawa niyang may pagkakaiba-iba ang mga binigay niya sa mga miyembro ng iglesia. Kaya, nung idinugtong ni Apostol Pablo to, sa binasa natin sa verses 4 and 5, doon sa verse 3, yun ang primary duty niya kasi yun ang primary aim niya Humility. Huwag mapagmataas. Dahil kayo ay meron ng sapat ng pananampalataya na ibinigay, na itinalaga, na kaangkop ng mga tungkulin nyo sa iglesia. Ang tungkulin ng bawat miyembro, bagamat magkakaiba, ay hindi lamang mahalaga, kundi kinakailangan. May pagkakaiba yan para sa pagsulong ng buong iglesia. Maaring mahalaga yung tungkulin mo, pero hindi kinakailangan. So ibig sabihin, pwede mong iset aside yan. Pero pag sinabing kinakailangan, all throughout, you need to dispense yung iyong tungkulin. Kailangan mong gawin. So, ang hamon sa bawat isa ay ito. Magpasalamat ka bilang kabahagi ng katawan na nagbubunsod ng pagiging kaisa sa pagsulong ng iglesia. Ulitin ko, magpasalamat ka bilang kabahagi ng katawan na nagbubunsod ng pagiging kaisa sa pagsulong sa iglesia. Kabahagi ka na isang katawan. Kailangan ka. Even in your perceivably least function, essential ka, kailangan ka. Kahit hindi ka ganun ka-importante, kailangan ka. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Di ba nakita natin yan? Marami nang ginamit na example. Malimit natin marinig si Luther, si Calvin, itong mga giants of Reformation. Walang correspondence itong dalawang ito. Hindi sila nag-ugnayan. Pero hindi sila naglaban, hindi sila nagpapagalingan. Ginawa nila ang tungkulin nila at tayo ay nakikinabang sa kanila ngayon. At gayon din man, in the modern day, the Sproul's, the MacArthur, may diferensya sila, di ba? Sproul is a Pedobaptist. MacArthur adheres to what the scriptures clearly says. But at the same time, si MacArthur ay dispensationalist versus Sproul's covenant theology. Magkaiba sila, pero they are very good friends. They were very good friends. So nakita natin, i-dispense nila yung tungkulin nila kahit sa pagkakaiba-iba. And they were united, and many like us ang nakikinabang sa kaisang yan ng mga taong ito. So makita natin sa gitna ng mga kaibahan at karakter ng mga taong ito ay niloob ng Diyos na maging kabahagi sila sa pagsulong ng mandato para sa Ebanghelyo. Bagamat magkakaiwalay,
ay meron din naman nagkasama, lalo na para sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. At dito natin makikita sa pangalawang punto na pinagbuklod upang maglingkod. Yan ang sinasabi doon sa talata 5. Excuse me. Pansinin natin muli ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa talata 5. Sabi niya rito, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. So, anong sinasabi dito? Nagpapakita to ng interdependence o relasyon ng bawat kapatiran sa bawat isa. Walang isang miyembro ang pwedeng magmalaki at sabihin na kaya niyang tumindig mag-isa o magsilbi na mag-isa na hindi umaasa sa kapwa kapatid sa iglesia. Yan nga ang nilinaw. Again, in 1 Corinthians 12, nakita ba natin, hindi na kailangan diktahan ng isip. Bagamat scientifically, it's the brain who gives the signal to the hand what to do. Pero hindi na kailangan mag-iintay pa yung kamay, in real time na, hoy kamay, maglinis ka. Hindi na. Automatic na yan. That's organic unity. Each function ng bawat bahagi ay automatic na yan. Nagkukusa na yan. Hindi na kailangan na diktahan pa. Sa pagpapakita lang ng bawat katawan ng tao ay umaasa sa bawat isa. Kailangan yung kamay, kailangan yung paa para makapaglakad. Kailangan ng mata makita ko ano yung kagandahan ng paligid. At yun, ganun din ang pinapamukha ni Apostol Pablo. So malinaw na ang sinasabi dito ang pagkilala ng kahalagahan ng tungkulin ng iba ang nagbubunsod ng pagbuklod para makapaglingkod. Uulitin ko, ang pagkilala ng kahalagahan ng tungkulin ng iba ang nagbubunsod ng pagbuklod para makapaglingkod. Parang poem, puro odd. Okay? But yan ang katotohanan. Sa ginagawa mo, may umaasa. At sa gagawin mo, meron ka ring aasahan. Pag ang isa, hindi ginawa yung kanyang tungkulin, magkakaroon ng problema. Ito ay pagpapakita, sabi ko, ito ang pagpapakita ng pag-asa, dependence, hindi yung hope, hindi yung pag-asa. Pag-asa sa kapatiran, parang isang miyembro man ay magawa o may sa katuparan niya ang kanyang tungkulin. Ito rin ang pag-amin ng kawalang kakayanan na tumindig mag-isa kung hindi makakakuha ng tulong o suporta sa kapatiran. Ito ang nagtutulak sa bawat isa ng magpakumbaba. Di ba? Kaya dinugtungan ni Apostol Pablo Sinimulan niya sa grace, by his apostolic authority, then nag-proceed siya, ang isip niyo na binabago, hinubog ng Diyos para ikaw ay hindi maging mapagmataas. At ito ang mithiin ng iglesia. Yung kaisahan sa pamamagitan ng pag-asa sa bawat kapatid sa iglesia. Ngunit, kung magsasarili ang isang miyembro ay malinaw na hindi makakapagsagawa ng wasto ang buong katawan dahil may kakulangan o may lumilihis. Pansin natin, sa anumang larangan ng katipunan ng mga tao, mapa-sportsman yan, mapa-gobyerno, opisina, lalong-lala sa iglesia. Isa lang ang mag-function dyan, may problema na kagad. Apektado na ang pagsulong. Ngunit, ito ang kagandahan na may pagkakaiba-iba. Hindi na natin kailangan gawin ang lahat ng bagay. Di ba? Sinabi ko nga kanina, kung lahat tayo nagluluto, kaya ba natin yon? But we have to do other functions? Hindi. Concentrated ka lang dun sa tungkulin mo. Kapag pinilit natin ang kinin, ang tungkulin ng iba na hindi naman sa atin, ito ay mauuwi lamang sa kaguluhan. At sa huli, ang pagkakaupos. Manghihina ka, bibigay ka, matatalo ka. Hindi natin dapat idiin ang katotohanan ito ng pagkakaiba-iba nang hindi nauunawaan
ang balanseng katotohanan ng pagkakaisa. Yan ay yung sinabi kanina ni Dr. Lloyd Jones. To make it simple, unity amidst diversity. Lagi natin narinig yan. Sa kalusugan ng isang tao, tayo, tatrabaho tayo araw-araw, we go on our normal routine. Diba? Everything's normal. Pero, once na merong dumaing ka, either sumakit yung tuhod mo, o kahit dito may pimple ka rito, no, because hinugot mo yung isang balahibo, I tell you, you will stop. Naranasan ko na yan maraming beses. Kahit maliit na tila pimple lang. So, dito pinapakita natin na sa isang iglesia, ang isang miyembro ay napakahalaga. Yan yung sinabi natin kanina. Importante pero kailangan. Pero ito napakahalaga. Kung nag-aakalang nagpapakumbaba ka sa pamamagitan ng hindi pagsali o hindi pakikiisa sa mga gawain o ipagwalang bahala kahit ang regular na pagdalo sa panambahan, ay hindi mo ba naiisip na ikaw mismo ay iniinda ng iglesia? Totoo yan. Kung ikaw ay miyembro ng iglesia, pero hindi ka dumadalo, sa tingin mo ba masarap na? Oh, you are the comforts of your home, in your bed, maybe tuning in online, pero hindi mo alam, ang mga kapatiran, kamusta kaya si ganon? Ibig sabihin, nararamdaman ka, ibig sabihin, kabahagi ka, kasama ka sa isang katawan. At dito ay isang maari ng anyo ng pagmamataas dahil hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga ang presensya ng iyong mga kapatiran. Hindi mo kailangang hindi magpakita para sabihin hindi ka nagmamataas. Pero ang pagwawalang bahala sa pag-iinda ng mga kapatiran sa iyo ay malinaw na pagmamataas. Dahil sinasabi mo, kaya mo. Well, in fact, hindi mo kaya. At para din naman sa maaring nagmamataas, kailangan nyo pa din ang tulong ng bawat kapatiran. Kaya huwag kailanman magmalaki at magsosolo. Bakit? Gusto mo bang magmalaki? Gusto mo bang magmataas? Gusto mo ba ikaw makilala sa iglesia? Yan nga yung nilalabanan ni Apostol Pablo dahil nakita niya na yan sa mga hentil at mga Hudyo. Alam natin tayo ay nasa layin ng hentil. Idinugtong lang tayo sa iglesia. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid ay ito, matapat mong gampanan ng iyong itinalagang tungkulin para sa mas maayos at patuloy na pagsulong ng iglesia. Matapat mong gampanan ng iyong itinalagang tungkulin para sa mas maayos at patuloy na pagsulong ng iglesia. Tandaan natin, tayo ay pinagtipan ng Diyos. Meron tayong church covenant na binabasa natin tuwina. Yan din kanina, sinabi ang kanina ni Deacon June sa kanyang mensahe. Meron tayong covenant relationship sa bawat isa. Kahit magkakaiba tayo sa iglesia, ay pinagbuklod tayo ng Diyos upang tayo ay sama-samang maglingkod ng may kaisahan sa pagsulong ng kaharian. Ang tapat mong pagganap sa iyong tungkulin ay naglilingkod sa iyong kapatid sa iglesia upang siya man ay maisagawa ang kanyang tungkulin. Huwag ka na maging pabigat pa. Yan ang malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo. At ito rin ang hamon namin sa mga dumadalo rito. Sunday in, Sunday out. Kanino kayo nakikiisa? No? Yung mga hindi pa lumalapit sa Panginoong Yesus. Sa mundo pa rin ba kayo nakikiisa yung kanyang inaalok na kalayawan? Sa pagdating ng oras ng pagsubok, oo, maaaring may dadamay sa iyo ng mga ilang kaibigan mo. Ngunit sa iglesia, malinaw na pag may dumaing o may naramdaman na napapahiwalay, ang buong katawan ay apektado at gagalaw para damayan ang kasama sa iglesia. Yan ang kagandahan ng isang iglesia. Makakaasa ka, makakasiguro ka na meron at meron dadamay sa iyo. Yan ang pagkakaiba ng iglesia sa mundo. Nawa ay hindi mo palampasin
ang paanyaya ng kaligtasan at ikaw man ay maging kabilang sa katawan ni Kristo na kanyang pinangungunahan. Noong World War II, pili ko sa World War II hindi naman sa idol ko si Hitler, ay alam natin na ang mga primary, ang mga protagonist dito ay of course, ang Allied Forces, ang Germany, even yung mga Japanese. Noong August 1941 ay nagkaroon ng Atlantic Charter sa pagitan ng Prime Minister ng Britain, si Winston Churchill. Siguro ilan sa atin alam, ang tinuturing nilang pinakamagaling na naging Prime Minister nila ay si Churchill. Noong panahon na yon ay nasa brink na ng defeat ang Britain. At maraming beses na siya ay pumunta kay Franklin Delano Roosevelt, yung Presidente ng United States. He is more known as FDR. Many times pumunta siya doon. At noong August nga, na-craft tong Atlantic Charter. Pag sinabing Atlantic Charter, maraming ilalaman yon in economic, political policies, but isang major na doon ay ang pagdamay ng US. Unang-una yung pagbibigay ng mga armaments sa Allied Forces, especially Britain, para labanan ng Germany. At napakaraming beses na halos mamalimos si Churchill kay FDR na sumama ka na para matalo na ang Nazi regime. At ngunit hindi pa rin umuusad, hindi pa rin pumapayag si Roosevelt. Imagine meron na silang charter, may agreement na, parang treaty. But what happened was in December 1941, it took the invasion of the Japanese Imperial Army do sa Pearl Harbor para matauhan si Roosevelt na kailangan niya ng tuparin yung kanyang pinangako, yung kanyang tungkulin doon sa charter. So malinaw na kailangan pa magkaroon ng isang trahedya bago tuparin nung isa yung kanyang tungkulin. Pero tayo ay hindi lamang charter, hindi lamang agreement meron tayo. Tayo ay merong tipanan o church covenant na tuwing na nating binabasa kada Lord's Supper. Hindi na kailangang ilagay ang ating mga signature, ngunit ay tinuturing nating sagrado. Bakit? Dahil ang saksi natin ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay kasama sa iisang katawan. Tayo na tinipo niya bilang kabahagi ng kanyang katawan ay inaasahang makiisa sa iglesia sa gitna ng pagkakaiba-iba. Nawa ay hindi ka maging pabigat, kundi isang nagagalak na kasama sa paglilingkod sa pagsulong ng kaharian ni Kristo dahil tayo ay binigkis ng kanyang pag-ibig at pinangungunahan ng tanging Diyos kay Kristo. At yan nga ang tema ng ating aawitin na response hymn ngayong hapon dito sa pinagpalang bigkis. Sinabi nga, pinagpalang bigkis, buklod ng pag-ibig, isipang magkakapatid, tulad ng sa langit. Tayo mga kapatid ay binigkis na sa pag-ibig ng Diyos. Magkakaiba at dapat at nawa ay gumulaw tayo bilang isang katawan, totoong katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsitayo at umawat sa ating Diyos ngayong hapon ng himnong pinagpalang bigkis. Tayo po ay magbukas sa panalangin. O aming dakilang Diyos, nagpapalang amang nasa langit, muli po maraming salamat sa natunghayan naming inyong salita. Salamat po sa pagpapaalalang ito, ang kahalagahan ng magkakaibang miyembro ng iglesia na merong kaisahan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa paalala ni Apostol Pablo na kung saan inunan niya ang kahalagahan ng pagpapakumbaba ng bawat kapatid sa iglesia na nagpapasakop sa paghubog ng kanyang isipan upang hindi magmalaki sa kalagitnaan ng mga kapatiran. Ito ay dahil binigyan niyo kami ng kanya-kanyang tungkulin, Panginoon,
na dapat naming tuparin o dapat naming gawin ayon sa biyayang iginagawad niyo sa bawat isa. Salamat sa paliwanag na ito na sa gitna ng aming kaibahan na kung tutuusin ay napakaganda dahil binibigyan nito ng kasiglahan ng bawat miyembro ay tunay na maghamon sa amin na magbuklod upang maging tunay na iisang katawan para sa pagsulong ng kaharian nyo. Salamat sa katotohanan ito, Panginoon, nawa ay tumimo ito sa aming isipan. Hamunin kami, Panginoon, na sa mga kaloob na ibinigay mo sa amin ay hindi magbunsod ng pag-aaway, pagkakahati-hati, paglalaban, kundi gamitin ng mga kaloob na ito sa pamamagitan ng pagtutupad ng aming tungkulin dahil ang bawat isa ay umaasa sa aming mga paggalaw. Nawa, Panginoon, ang mga kapatid namin na nag-iisip na sila ay hindi nagmamataas sa pamamagitan ng hindi pakikiisa sa amin, ang hindi pagdalo sa aming mga gawain, ang hindi pagdalo sa panambahan, ay akala nila sila ay hindi nagmamataas. Ngunit sa totoo ay ito ay isang anyo ng pagmamataas dahil hindi sila nagmamalasakit sa pakiramdam ng buong katawan, ng buong iglesia. Nawa sila ay mahamon din na maging kabahagi ng iglesia. At gayon din man sa mga kapatiran na maaring nagmamataas dahil sila ay maraming ginagawa, sila ay hindi sumasama sa kabuuan ng iglesia. Nawa ikaw ang magbigay ng kababaan sa kanilang puso, Panginoon, simula sa kanilang isipan. Makita nila na sila ay hindi tatagal kung sila ay pipilitin nilang tumindig mag-isa dahil sa inyong kalooban ay kailangan ng tulong at suporta ng bawat miyembro ng iglesia. At tunay nga, Panginoon, ito ay maging malinaw sa aming kalagitnaan, sa aming pagsulong ng aming iglesia para sa pagpapalawak ng inyong kaharian. Ngayong kami ay pinagpala mo ng 43 taon ng pagdiriwang. Naniniwala kami sa mga panibagong pagpapala nagmumula sa inyo. Sa mga taong panggugugurin, Panginoon, nawa ang tunay na espiritu ng pagpapumbaba at pagkakaisa ang mga ibabaw sa iglesyang ito. Muli po maraming salamat o aming Diyos. Naway napuri ka namin ngayong hapon sa inyong kabutihan, sa inyong kalwalhatian at tunay na samahan kami ng inyong banal na espiritu maging sa aming paghiwa-hiwalay mamaya. Purihin ka aming Diyos at ito pong aming samot dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.